Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Alam niyo po, di ako worthy tumayo pero salamat sa Panginoon. Sabi nga, natatapos na, let thy glory shine in this place. So, yung mensahe na lang po ang tingnan niyo, wag ako. Hallelujah, Lord. Sorry po kasi hindi ko alam. Anyway, glory to God. Pasensya na po tayo. Mabuti po ang Diyos dahil patuloy tayong nandito, nagkita-kita after 1 week na naging abala tayo. Pero ngayon, sama-sama na naman tayo, natutuwa na naman yung tatay natin. Kasi nasa iisang lugar tayo, sama-samang nananalangin, nagpupuri at nagpapasalamat sa mga magandang bagay niyang ginawa at sa mga bagay na gagawin pa niya. Tayo po muna'y panandali ang manalangin bago tayo mag-start. Panginoon, salamat po. Muli kaming nagkasama-sama. Salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin. Nagtitiwala po kaming patuloy, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang tunay na maghahayag ng iyong salita. Gamitin mo po lamang ang iyong lingkod bilang tungtungan ng iyong salita. At tanging ikaw lamang, Panginoon, ang maitataas sa mga dadaang mga oras, Lord, hanggang sa aming pagtatapos. Purihin po ang iyong pangalan at ang iyong salita. Samahan mo nga po kami, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin si Lord. Hallelujah. Excuse me po. Umpisahan po natin sa realization, maikling realization lang. Alam naman natin lahat na hindi natin kayang intindihin lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi po ba? At hindi naman natin kailangang intindihin lahat. Kasi may mga bagay na ipinauunawa sa atin ng Diyos. May mga bagay naman na likas na hindi natin maaarok dahil sa ating limitadong kaisipan. Pero wag po natin kalilimutan, tayo po ay nasa kamay ng Diyos. Hinding-hindi niya po tayo bibitawan at marapat lamang na lagi tayong nagtitiwala. Sabi nga, bagamat tayo may pinagdadaanan, habang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, masasabi natin, I'm in Christ, I trust God. All is well. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Everything well po ba sa ating mga puso sa umagang ito? Hallelujah. Kasi kasama natin si Lord. Sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. So, makibasa po kayo para sa ating text na kung saan nagmula ang ating pagsasaluhan sa umagang ito sa Matthew 13, 24 to 30. Alam na po natin lahat ito, ang parable of the weeds. May dalawang bahagi po ang ating pagtalakay sa umagang ito. Una, basahin po muna natin ang ating text. Verse 24. Nagsalaysay muli si Jesus ng isang talinghaga. Sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo na at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Verse 27. Kaya, pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at sinabi, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon? Sa verse 28, sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya.
Hayaan na lang ninyong kapwa lumago ang damo at ang trigo ng sabay hanggang sa anihan. Pagdating ng anihan, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin nyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Purihin po ang pagkabasa ng Panginoon, ng pagkabasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Okay. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, laging merong practical and spiritual message tayong makikita. Yung practical perspective o yung nakikita natin o yung pananaw na inire-reveal sa atin ng Panginoon, ayun yung inspiration na magiging gabay natin at magiging inspiration natin sa pang-araw-araw na buhay. Yung spiritual naman, yun po yung pagkain ng ating kaluluwa upang patuloy tayong lumago sa ating spiritual na pamumuhay, sa pakikipag-ugnayan at sa pananampalataya sa ating nag-iisang Diyos. Simulan na po natin na himayin. Mahilig po kasi ako maghimay. Kasi may lockjaw ako. Hindi ako pwedeng mag-grab ng malaki. Talagang kutsarita lang po lagi ang ginagamit ko. Helen, anyway. Ito po, maghihimay po tayo. Mahilig ako maghimay. Okay. Sabi sa verse 24, may isang taong naghasik o nagtanim ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So, tingnan natin, di ba napakabuti ng layunin ng Diyos sa atin. Kailangan po na tayong mga mananampalataya ay naroon sa tamang posisyon at sa tamang pagtugon sa ating Panginoon. Nakakagawa naman tayo ng mabuti. Nakakagawa naman tayo ng maayos. Hindi dahil tayo ay mabuti, dahil tayo ay magaling. Pero bakit? Dahil sumasa atin ang katuwiran ng Diyos. Sumasa atin ang pagmamahal ng Panginoon. Yung nagagawa natin ay bunga ng kaligtasang ibinigay sa atin. Hindi ito bunga ng ating sariling pagsisikap para i-please natin ang Diyos. Alam po ng Panginoon na in-equip niya tayo para sa mabubuting gawa. So, nakikita natin, maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Pero bakit dumarating ang mga pagsubok, ang mga hamon sa buhay? Sa kabuhayan, lahat naman tayo nakaranas na ng kagipitan sa ating mga relasyon. Sa ating kalusugan, nakakaranas tayo ng sakit. Kasi vulnerable po tayo dahil sa ating kalikasan bilang tao. At syempre, pag tumatanda tayo, natural lang na manghihina tayo. Ganon din nahihirapan tayong minsan mag-isip. Kasi minsan bombarded na tayo sa mga nangyayari sa paligid. Pati yung nangyayari sa ibang bansa, pinaproblema na natin. Pati yung away ng dalawang tao na hindi na natapos-tapos. So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay nakakaapekto sa atin. Pero saan ang gagaling ito? Lagi nating tinatanong. Sa verse 25, sabi, isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng mapanirang damo o masamang damo sa triguhan at saka siya umalis. Ganun po yung kalaban. Iiwan tayo sa ere, balak sa buhay mo. Di ba po? Nang tumubo ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Alam po naman natin lahat na ina-expect naman natin yan. Diba? Expected po lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero hindi natin alam kung kailan darating. Sabi, dumarating ang mga damo o ang sagabal sa ating mga buhay sa panahong hindi natin inaasahan. Sabi nga dun sa verse 25, habang sila ay natutulog. Di ba po? Ibig sabihin, payapa naman yung buhay natin. Maayos, di ba? Lahat nandiyan, nagtitiwala tayo sa Lord. But all of a sudden, something is getting wrong.
all of a sudden, something went wrong. Hala, may mali. Pero maaaring pinahihintulutan ito ng Panginoon para tayo'y lumakas, para tayo'y tumibay, at tayo'y patuloy na magtiwala sa Kanya. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoong Diyos ng mga pagdadaan ng mga bagay o pagsubok para pahirapan lang tayo. Tapos sasabihin niya, sige, pahirapan kita, tingnan ko kung hanggang saan ka. No, hindi po ganun. Yun po ay bahagi ng ating paglago. Huwag po natin itong tignan ng, ang gusto ng dyablo, ganun ang isipin natin eh. Pero hindi po. Tingnan po natin ito sa mas magandang pananaw. Sabi sa verse 27, nakita niyo po ba saan galing ang damo? Di ba't mabuting binhi ay tinanim ninyo? Sabi sa verse 28, the enemy did this. Sabi, dumating ang kaaway. Pansinin po natin, sabi, dumating ang kaaway. Hindi po sinabi na dumating ang mga kaaway. Nag-isa lang po ang kaaway natin. At kilala po natin lahat yun. Sino po ba yun? Ang dyablo. Siya po ang nag-iisang kaaway na pinaglalaroan tayong lahat. Kaya tayo dapat maging watchful. So, huwag pong kung sino-sino yung ating sinisisi. Kasi minsan, kasi yung ayaw nating tanggapin na mayroon din tayong konti pa, kasi ganito eh. Yung parang ayaw nating tanggapin na, siguro nga may pagkukulang ako. Pero alam ko, papalakasin ako ng Diyos at may matututunan ako sa mga bagay na pinagdadaanan ko. Sabi, identify natin yung kalaban natin. Di ba po? Kasi ang gusto ng Diyos, magkakasundo tayo. Pero gusto ng kaaway, mag-away-away tayo. I-identify natin, again, kung sino ang kaaway natin. Hindi po ang ating asawa. Hindi po ang ating anak. Hindi din po yung mga kaibigan natin. At lalong hindi ang mga sitwasyong pinagdadaanan natin. Resulta lang po, ang mga sitwasyon po, resulta lang kung paano natin in-address yung mga bagay na dumadating sa atin. Kung minsan pati sarili natin, sinisisi natin. At nagtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, maganda naman yung ginawa ko. May ministry naman ako. Maayos naman yung aking relationship sa mga tao. Pero bakit ito nangyayari? Di ba po tinatanong natin si Lord eh? Pero sabi nga, lagi natin iisipin, may plano ang Panginoon. Maaaring ginagamit niya o ng kalaban ng mga ito at sitwasyon sa buhay na ito upang tayo ay abalahin. Abalahin lang. Yung para lang mawala tayo sa focus. So tinanong nung taga-sunod kung bubunutin niya daw yung damo. Sa verse 29, sabi nung may-ari ng bukid, wag. Or, wag muna. Sabi sa verse 30, hayaan ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Again, wag muna. Not yet. Kasi nga sabi, there is a right time. Sa Panginoon, laging may tamang panahon. Hindi po natin kayang unahan ang Panginoon. Lagi may tamang panahon sa Kanya. Sabi, God makes things beautiful in its time. Sa tamang panahon. Sinabi po yan sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Again, magtiwala tayo sa Panginoon na sa takdang panahon, siya mismo ang mag-aalis ng mga damo o sagabal sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Minsan, tayo mismo ang aalisin ng Diyos sa lugar kung saan hindi tayo dapat nandun. Kasi alam ng Diyos kung saan tayo bagay. Alam niya yung disenyo natin. Diba? Parang ultimo yung mga halaman. Yung cactus po ba ilalagay niya sa tabi ng dagat? Hindi. Saan niya pinatubo? Sa mga tuyong lugar. Kasi may kaya niyang i-sustain yung sarili niya. Di po ba? Yung mga ibon, bakit nasa mga puno yung bahay? Kasi hindi naman nila kayang mag-build na bahay sa lupa. So, ganun din ang Panginoon. May mga bagay sa buhay natin na nagiging sagabal sa ating pag-usad, lalo na sa ating paglagong espiritual, aalisin niya yun.
At ganun din tayo, kung nasa maling lugar tayo at posisyon, aalisin naman niya tayo doon. So sabi nga, huwag na tayong magtaka. Bakit minsan, may mga sagabal sa buhay natin? Lagi po namang meron yan. Diba? Sabi nga dun sa kanta, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Analyze natin yung kanta. Dumaan man ako sa tubig, hindi naman sinabi sa kanta, pag nalulunod ako, kasama ko ang Diyos. Hindi naman sinabing pag nasusunog ako, kasama ko ang Diyos. Sabi, habang dumadaan lang tayo, dadaanan lang natin. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya hayaang mapahamak tayo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. So tayo naman, wag po tayong patol ng patol. Kasi minsan tinutukso tayo ng kaaway. Asarin mo. Diba? Ang gusto nang iinis, inisin tayo. Kaya pag nainis tayo, panalo na naman siya. Ang gusto na ng aasar, asarin tayo. Pag naasar tayo, di panalo na naman siya. Diba? Sabi nga, piliin natin yung gera natin. Choose our battle. Hindi po lahat ng gera ay para sa atin. Di ba po? Ang gera lang natin ay, sabi nga, hindi natin nakikita. We are, nasa pakikipaglaban sa realms ng ating pananampalataya kung saan naglalaban yung katuwiran at ang kasamaan. So, minsan pride lang yan. Kasi likas sa atin, ayaw natin magpatalo. Lalo na pag may mga personal tayong interest, paglalaban natin yan. Di ba? Ganun lang po ang tao. So, matutunan lang po tayong mag-adjust para walang gulo. Minsan may kausap tayo, baka ipilit niya, kudrado ang mundo, na-research ko. Oh, di ba? Alam nga na may pagpilitan mo. Hindi kapatid, bilog talaga. Hindi kudrado, nabasa ko baka fake news nyo. Hindi, reliable yung nakuha ko. So, for the meantime, wag na po natin siyang patulan. Dadating ang time, malalaman niya, bilog nga ang mundo. There is the right time for that person, or para sa atin din, na malaman natin ang katotohanan. Di ba po? Kasi kung pag-aaway-awayan natin yan, para tayo nagpipingpong. Habang nagsasagutan yung raketa, nag-enjoy naman tayo manood. Subukan nyo isa, ibaba niya yung raketa niya. Tapos. Di ba po? Anong sabi? Huwag na tayong magugulat. Laging may sagabal sa buhay natin na tutubo sa ating dadaanan. Anong gagawin natin? Tawanan na lang natin. Di naman sasabihin ng Diyos na, binigay ko yan sa'yo, habang buhay, diyan ka na lang. Hindi po ganun ng Diyos. Sasabihin niya, sige, daan ka lang. Kasama tayo. Pag nakalampas ka na, praise the Lord. Nagpapatoo-toon na tayo dito. Kasi po, na isang linggo, ganito, ganyan. Pero salamat sa Panginoon. Napagtagumpayan ko. Di ba ganun yung mga sinasabi natin dito? To inspire the people na nandyan po ang Panginoon. Hindi tayo iniiwanan. So, again, ano ang gagawin natin? Ka-counter lang po natin. Di ba? Sabi nga, hindi natural o hindi normal na tayo ay maging masaya sa oras ng problema. Hindi natural na tayo tumatawa, sabi, rejoice always for the Lord. Hindi po normal yun. Pero bakit si Paul nagawa niya? Bakit? Kasi pinanghahawakan niya. May Diyos siya sa buhay niya. At sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Ganon din po sa ating lahat. Maaring din natin kakayanin. Pero nandiyan ang Diyos May pangako siya sa buhay natin. Doon po ang panghawakan natin. Hindi po dahil instantly nandiyan na yung sagot. Pero nandun yung ating pag-asa. Nandun po yung ating pananampalataya na, Lord, matatapos din ito. So, tuloy po tayo. Sabi, anong gagawin natin? Submit yourselves therefore before God. Resist the devil and it will flee from you. Sabi, i-resist lang daw natin. Kaya sabi natin kanina, no? I-resist lang natin. Huwag nating pansinin. Kasi pag ni-resist natin siya, pag tinanggihan natin niya, hindi naman niya ipipilit yung sarili niya. So, baka sabihin niya, okay, ayaw mo, wag. O, diba? So, panalo na tayo. Ganun lang yun Diba? But of course, binigyan pa rin tayo ni Lord ng capacity para manindigan.
para ipaglaban kung ano yung tama. Huwag naman tayong gullible na kung ano na lang marinig natin, okay, sige, sabi mo. Hindi po, anak po tayo ng Diyos, huwag natin kalilimutan yon. We have to have our stand, but we have to be always humble. Hindi po nakukuha sa pagalingan o payabangan ng buhay Kristiyano. Maging humble na lang po tayo. Kasi ang Diyos po ang magtataas sa atin kung tayo ay nasa tama. Di po ba? Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Eto. Di ba nakikita natin yung problema natin? Okay. Parang nadi-discourage na tayo. Minsan may mga tao pa, i-affirm ko ano yung... Ang sarap naman nun, ina-affirm yung damdamin natin mo, ina-affirm. Pero minsan, pag ina-affirm nila, parang hindi naman tayo na-i-encourage, parang nadi-discourage tayo, parang lalo tayo nalulungkot, di ba? Pero, tingnan natin siya ng mas maganda. Sabi dito, kanina sabi natin, He aids us against the enemy. Sabi natin kanina, napayak ako dun. Totoo yun. Hallelujah. Ang Panginoong, okay, nandun na po tayo sa kung paano ang gagawin natin. Ang Panginoong Diyos, ng panahon ng paglikha, ng creation, alam po natin lahat, pagbuklat natin ng Bible, Genesis agad, di ba? Sabi sa Bible, lahat ay galing sa wala. Ang dilim daw ay umiikot sa paligid. Pero, sabi dun sa Genesis 1, verses 2 and 3, ano sabi ni Lord? Sinabi ba niya na, hala, ang dilim! Paano ba ito? Hindi niya sinabi yun. Pero dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang walang, hindi nating maarok na wisdom, nung makita niya ang dilim, anong sinabi niya? Let there be light. Diba? Let there be light. Hindi niya sinabing madilim. At anong nangyari nung sinabi niyang let there be light? Diba nagliwanag? Nagliwanag ang paligid at nag-umpisa na ang creation. So, ganun din po tayo. Kapag tayo ay nasa pagsubok, pagka may damo dyan sa tabi natin, lang natin pansinin, tignan natin, lumalago tayo kasama ang Panginoon. So, again, let there be light. Let there be light and life sa buhay natin. So, we should also speak light and life in our field. Ano po yung field natin? Sa ating bahay. Let us speak light and life sa ating bahay para manatili yung pagmamahalan at kapayapaan. Importante po yan sa loob ng bahay. Sa ating pamilya, para manatili yung harmonious relationship and unity. Kasi dapat ang pamilya solid yan. Kahit may konting abi-aberya, ingay ng nanay, di ba? Ganyan. Kasi yun yung freedom zone natin, yung bahay natin. We can be who we are sa loob ng bahay natin. Kasi hindi man tayo judge ng family natin. Pero pag sa labas, we have to be very careful. Bakit? Kasi hindi naman nila tayo kilala. Sa labas, madali lang yan. Kasi ang tawag doon social graces, hindi naman mapagpa-plastic yun eh. Ang tawag doon is social graces. Na maging maganda yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Dahil tayo naman ay mga Kristiyano na dapat lang magkakasundo tayo. Hindi man tayo close lahat. Pero hindi po tayo magkakaaway. Tayo po ay magkakapatid. Okay. Kahit sa trabaho natin, let us speak light and life. Para magpatuloy ang kalakasang ibinibigay sa atin ng Diyos at makapagpatuloy tayong maghanap buhay ng marangal at magpatuloy ang pagdaloy ng biyaya sa ating pamilya. Again, huwag nating bigkasin ang mga damo sa ating buhay dahil lalo silang dadami. Kahit sa paso, pag sinabi natin, naku, dami na namang damo ng halaman ko. Tingnan nyo, lalong dadami yung damo. Kasi parang binibigyan natin sila ng permission to stay. Binibigyan natin sila ng lugar para tumubo. Pero of course, halaman yun, kailangan bunutin natin kasi naagawan nila ng nutrients yung magandang halaman na inaalagaan natin. Example lang po yun. Okay. Magtiwala tayo sa Panginoon. All is well if we are in Christ. The grace of God is greater than all. Ang biyaya po ng Diyos ay nakahihigit sa lahat. The grace of God is sufficient. Ibig sabihin, sapat po yan. Di po yan magkukulang.
and sustainable. Tuloy-tuloy po yan hanggang kailangan natin. Yung needs natin, hindi pwedeng wala. Pagkain. Sabi ng Diyos, hindi niya pababayaan ang mga anak niyang magutom. Bahay. Kahit pangit ang bahay natin, may bahay tayo. Damit. Kahit hindi mamahalin ang damit natin, may damit tayo. Kasi ito yung tatlong to ang basic to survive. Yung mga luxury, kung ano-ano man yan, okay lang na wala yan. Di naman natin ikamamatay yan eh. Diba? Pero, i-bless tayo ng Lord. Magkakaroon din tayo niyan. Thank you, Lord. Ulit, sa ating buhay, blessing comes kung nasa tamang posisyon po tayo. Sa ating mga sakit, andyan po ang pagpapagaling ng Panginoon. Maniwala po tayo sa doktor ha. Huwag po tayong sabihin, hindi, Panginoon nagpapagaling sa akin. Alam niyo po ba yung talino ng mga doktor tsaka mga pharmacists? Galing sa Diyos yan. Sa Diyos lang naman ang galing ang lahat ng yan. Pero of course, maging mapag-alaga din tayo sa sarili natin. Pag sabi ng doktor, huwag kayo inom nito, huwag kang pupunta dyan, huwag mong gagawin to. Sumunod naman tayo. Kasi di ba sabi nga, modern medicine has reduced the death rate. O, pinapahaba yung buhay natin. Kasi alam ni Lord, dadating yung time, pangit na yung mga kakainin natin, pangit na yung hihingahan natin, pangit na yung mga bagay sa paligid natin. Dati nung mga bata tayo, yung mga boomers dyan, kailangan nating magtanim para may makain tayong talbos. Kailangan nating magluto, kailangan nating gawin ang mga bagay na ito. Ngayon hindi, yung mga anak natin, bili kang noodles, pakulo kang tubig, kumain ka na. Maalat. Di ba po? Kakain kayo, bili ka ng grapes. Ganyan. Nagkalat po yan dyan sa Ampid. Pag binuksan nyo yung grapes, walang buto. Di ba po? Yung mga itlog, wala na rin sustansya kasi may mga processes yung ginagawa para mga itlog lang ng mga itlog ang manok. Ibig sabihin, genetically modified. Diba? So, isearch na lang po sa Google kung ano yung genetically modified. Wala na po tayo oras. Pero yun po, assignment. Oh, so, ibig lang pong sabihin yan ay maging cautious po tayo sa buhay natin, sa ating kalusugan. Diba po? Si Lord po, gumagawa siya ng himala, pero hindi po siya magician. Oh, pero yung himala, available po yan kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. At kahit sa kamatayan, alam nyo ba, hindi pa rin tayo talo. Bakit? Kasi naghihintay ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sabi nga natin kanina, ilalagay tayo sa kamalig. Di ba? Anong gusto nyo? Bikis-bikisin tayo. Sakit mo na. Tsaka tayo sisindihan. Pero sabi ng Diyos kanina, sabi sa binasa natin, dadalhin sa kamalig. Ang laki po ng kamalig kung makakakita tayo. Nilalagay po doon yung mga inaning butil. Ipapolish hanggang saging napakagandang butil na pakikinabangan. Pero daw yung mga damo, bibikis-bikisin, tsaka sisindihan. Gusto po ba natin yun? Ayaw po natin lahat nun. Hallelujah. So, punta na po tayo sa part 2. Konti na lang po. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, sa part 2. Sa ating limitadong kaisipan, hindi po natin kayang intindihin o ipaliwanag ang nilalaman ng Bible. Sige nga po. Di ba lahat naman tayo sinasabi natin, alam mo, nung una kong binuklat yung Biblia, hindi ko maintindihan dahil kwento. Oh, di ba? O may binuhay na patay. Di ba? May sakit. Gumaling. O, ganun lang yung nakita natin, ang babaw. Kala natin napakalaking storybook yung Bible. Pero purihin ng Diyos. Ipinakilala niya yung kanyang sarili at pinalam niya sa atin na ito pala ay mga salitang nanggaling sa Kanya. Labis ang kabutihan ng Diyos, kaya God illuminates His Word. Ibig sabihin, pinapaliwanag niya at pinaliliwanag. Ibig sabihin, na ipaliwanag na niya at dahil sa gawa ng banal na Espiritu, nagliliwanag naman sa atin. Ibig sabihin, naiintindihan natin. Kumbaga, nagkakaroon ng revelation. Okay po yung meron tayong Bible knowledge. Maganda po yan. Dapat lang po bilang mga Kristiyano, alam natin. Pero, dapat nakikita din natin yung revelation. Sabi sa Hebrews 11, chapter 11, verse 6, sabi,
Without faith, it is impossible to please God. So, kung nalulugod sa atin ang Panginoon, He is willing to communicate with us. Diba po? And He is willing to reveal Himself to us. Lagi po natin sinasabi, babasa ko ng Bible, may nagre-rema. Alam po ba natin ibig sabihin ng rema? Mabigat na salita po ang rema. Huwag po natin basa, ay may nagrema. Hindi po yun yung basta binasa natin. Ito. Ang ibig pong sabihin ng rema is the right word for every situation and word at the right time. Not just a good word of advice from the Bible, but a right word from God. Kasi minsan nagbabasa tayo, di ba? Kung bakit, balik tayo ng balik dito sa verse na to. Minsan lumipat na tayo. Pagbalik natin, nandun na naman tayo. Kasi yun yung nagre-rema. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, may sasabihin ako sa iyo. Kaya minsan naiyak tayo, di ba? Sabi natin, bukunto ko ng Bible eh. Ito talaga yung kailangan kong verse eh. Tapos na-encourage ako. Kasi nga po, dinatnan tayo ng Panginoon sa time na kailangan natin. Kaya bago tayo magbabasa, kailangan sa oras ng devotion natin, manalangin muna tayo. Sabi nga, katagpuin natin ang Panginoong Diyos sa tamang posisyon. Hindi naman po kailangan nakaluhod tayo. Hindi naman kailangan nasa proper position tayo. Hanggat ang puso natin ay nag-humble down, sumusuko, at tumatanggap na kailangan natin ay ang Panginoon at tayo nagtitiwala sa Kanya. Again, ang kaligtasan po ay nangangailangan ng ating tamang pagtugon. Unang-una, alam natin lahat na hindi naman natin kayang iligtas ang ating sarili kahit anong buti o anong ganda ng ating ginagawa. Kasi minsan ginagawa lang natin ito to impress people. Malungkot po, totoo yan. Pero sa totoo lang, ang Diyos lang po ang nakakaalam at nakakakita sa tunay nating saloobin. Sabi nga, hindi natin pwedeng lokohin ng Panginoon. Okay, lahat ng tao, sige, galing yan. Diba? Pwede nila sabihin lahat ng papuri. Minsan nga, flattering na lang. Diba? Pero of course, bilang mga Kristiyano, we have to be sincere. Diba? Kasi sabi ni Lord, kailangan ipagpatuloy natin yung pagmamahalan. Love your neighbors. Love your brethren. So, diba? Kailangan lumalago po tayo sa parting yun. Kung dati, flatterers lang tayo. Pero pagka pinractice natin i-appreciate yung nakikita natin sa ating kapwa, nagiging masaya tayo para sa kanila. At yun po yung right attitude na dapat na maramdaman natin. Maging masaya tayo sa ating mga kapatiran kung sila man ay nagtatagumpay. Kasi unang-una, humingi sila ng prayer. Sister, sa intercessor, kasama niyo yung prayer. Di ba pagka, ay answered prayer na po, nagpapalakpakan kaming lahat. Bakit? Kasama kami doon sa panalangin na yun. Di ba po? Hallelujah. Thank you, Lord. So, sabi, si Jesus Christ yung talaga nagpaliwanag nito eh. Yung binasa natin kanina, sabi niya, yun yung practical side. Ito naman, yung paliwanag ng ating Panginoong Jesus. Sabi dito, Jesus explains the parable of the weeds. Okay. The Son of Man scatters the seed. Sino daw po yung man? Ang Panginoon, si Jesus Christ. During the night, the enemy sows weeds in that field. Yung enemy po, siya po yung devil. The field is the world, kung saan tayo inilagay ng Panginoon. The wheat, o yung mga trigo, ay tayo pong mga mananampalataya. And the weeds are the people who belong to the evil one. Sila po yung mga unbeliever na ayaw mag-repent, ayaw magbalik loob na sa Panginoon. Di ba po? And they are the false teacher. Sila po yung parang tama yung sinasabi, pero mali pala. Di ba? So, dapat po be very careful tayo dyan. Di ba? Kasi sabi nga, ang gabay ng Panginoon ay laging sumasa atin. Binibigyan niya tayo ng discernment. So, wag lang din, ay, ang ganda sa pandinig. Tawag doon itching ears. Kasi gusto lang nating marinig yung gusto nating marinig at pumapabor sa iniisip natin. So, ayaw po ng Panginoon nun. Alam niyo po, sa katapusan ng itinakdang panahon ng Panginoon, papadala niya yung mga anghel to separate
Yung sinasabi natin kaninang damo at trigo. Isa-separate niya yung mabubuti at masasama. Sabi natin kanina, may mga believers na mukhang unbelievers. May mga unbelievers naman na mukhang believers. But, wala po tayo sa posisyon para sila ay i-judge. Kasi hindi naman natin talaga alam. Kumbaga, isa po yan sa mga deception ni Satan para lituhin tayo. Kaya nga sabi, dapat meron tayong ugnayan sa Panginoon para may discernment tayo. Di ba po? Sabi nga, huwag tayong humusga. At maging maingat tayo sa paghusga ng ating kapwa dahil ang Panginoon lamang ang siyang may katwirang at kaalaman to make final separation. Kung tayo ang huhusga, malaki po ang chance na tayo ay magkamali. Dahil panlabas lang po yung nakikita natin. Diba? At maraming madadamay. Bibigay lang po ako example. Kung, sabi nga diba kanina, magkasamang tutubo yung damo at yung trigo. Sa Bible po, sabi, ang tawag dun sa weeds na yun ay tares. Yun po ay isang uri ng damo, search na lang po sa Google, yun ay isang uri ng damo na parehong-pareho ang itsura, pati yung blades niya, nakatulad sa itsura ng trigo. So, ibig sabihin, di ba sabi kanina nung may-ari, kung bunutin, baka mabunot yung mga trigo. Kasi nga, magkamukha sila. Di ba? Kasi kung magkakaiba itsura nun, parang yung sa halaman natin may pasit-pansitan, di ba alam naman natin kung yung pasit-pansitan, kaya natin bunutin. Pero yung trigo at tares, parehong-pareho sila. Kaya sabi nung may-ari ng bukid, wag mong bunutin. Kasi madadama yung trigo. Kasi bakit? Hindi mo alam kung ano yung pagkakaiba nila. Di ba po? Okay. So, maraming madadamay. For example lang po ito may anak na suwail at napariwara. Pero, may mananampalataya siyang magulang. Faithful sa gawain. Pero kapag hinusgahan natin yung anak niya, mahal niya yun Masasaktan siya. Sasabihin niya, ito ba yung mga kapatid ko? Sila dapat yung umuunawa sa akin. Diba? Pero sabi sa Bible, diba? Pag naipag-pray na natin yung isang taong napaliligaw ng landas, bigyan na natin sa Panginoon yan. Pero, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Tayong lahat galing dun. Galing tayo sa pangit na kalagayan. Diba? Sabi nga, when we were still sinners, God loved us. Nibig tayo ng Diyos. Di natin alam kung ano mangyayari doon sa mga taong yan. Katulad natin, dadating ang oras. Magbabalik loob sila sa Panginoon. Okay? So, ganito po. Huwag na po nating ubusin yung oras natin para i-analyze yung buhay ng iba. Kung tama ba yung response nila, kung tama ba yung ginagawa nila. Bahala sa kanilang Lord. Buhay nila yun Pananagutan naman nila sa Panginoon kung sila magpapatuloy sa maling gawa. So, dapat po, ang tinututukan natin ay yung ating personal response. Bakit? Kasi personal po ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi naman po ito by group. O itong group na to, pupunta kayo sa langit. Whether you like it or not. O itong lugar na to, group A, hindi kayo pupunta. O diba? Alam niyo po nung panahon doon sa Passover? Hindi lang yan ng hamba. Nandugo yung pinto. Diba? Nung dumaan yung anghel ng kamatayan, nilampasan niya yung hambang yun. Hindi niya tinanong, Tapo, may makasalanan ba dyan? Hindi. Nakita niya yung dugo. Nilampasan niya. Bakit? Dahil alam niya, yung nasa likod ng pintong yun ay pinagpala. Diba? Mahal ng Diyos, pinatawad. Diba po? Hallelujah. So, kaya wag po tayong judgmental. Kasi lahat po tayo may bahid ng dugo ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung pakikitungo sa atin ng Panginoon, kung paano niya tayo tinitignan. Okay. So, wag po natin piliting i-analyze. Kasi kasuin po natin yung sarili natin. Kasi, yung taong yun, meron din yung sariling revelation sa kanya. At, merong ang kalakasan ng isa, syempre kahinaan naman ng isa. Yung kalakasan ng isa, kahinaan naman ng isa. May balanse po. Kasi kung lahat tayo magagaling,
Wala na tayong ginawa kundi magpapagalingan. Di ba? Pag naman tayo ay mahihina, kawawa naman tayo. Sasabihin ni Lord, ba't itong mga nilikha akong hihina? O di ba? At least kung may mga maaayos, at may sabi nga yung malalakas, alalayan ng mahihina. At yung mahihina, tanggapin naman nila yung suporta ng malalakas. Dahil sila yung pinadala ng Diyos para suportahan sila. So dapat alam natin kung ano yung papel natin sa buhay. Di ba po? Tutukan natin ang personal response natin sa Panginoon. Again, dahil personal ang pakikitungo sa atin ng Panginoon Diyos. At di ba dun sa ating prayer, pag tinatanggap natin sa Lord, Panginoon, tinatanggap ko kayo bilang aking sariling personal na Panginoon at tagapagligtas. Hindi naman natin pwede ipanalangin, Lord, tinatanggap po kayo ng nanay ko, ng tatay ko. Di po ganun. Diba? Kaya po, sabi nga, pinapanalangin natin sila. Diba? Na makakilala rin sila sa Panginoon. So, personal po ang relasyon natin sa Panginoon. Okay. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung sino-sino ang damo na susunugin. Ang Diyos lang din naman po ang nakakaalam kung sino ang dadalhin niya sa kanyang kamalig. Ngunit, sabi sa verse 43, kaduktong po ito nung pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng Ama. Makinig ang may pandinig. So lahat po tayo nag-umpisa, nakarinig. Pero sabi nga, iba yung narinig sa pinakinggan. Iba yung nakikinig sa naririnig lang niya. Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Di ba po? Kaya pag may naririnig tayo, sa umpisa lang yan, di natin pakikinggan, talaga ba? Okay, praise the Lord. Ganon. Parang, hindi natin, di ba ganon tayo lahat? Di ba? Kila Kuya Abet nga, nung bago sila nagba-Bible study, nung mga bata pa sila, ayun yung mga praise the Lord. O di ba? Masakit eh. Pero, sa totoo lang, tanggapin natin yun. Bakit? Kasi na-identify tayo. Diba? Na tayo'y nagpupuri sa Panginoon, diba? Dadating din ang time. Sabi nga, parang tayo rin sila. So, huwag natin silang tigilan. Kaya nga po tayo may mga outreaches. Diba po? Para malaman din nila, marinig yung mga narinig natin. And, sa pagdating ng panahon, maniniwala na rin sila. Okay. Sabi, we are in the last days. 2,000 years ago, mahigit na, libong taon nang nakaraan. We are in the last days. Sabi yan ni Apostle Paul, tsaka ni Apostle Peter. 1,000 taon na yan, tagal eh. Ano ngayon pa rin? Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig lang sabihin, dapat handa tayo lahat. Di ba po? Parang mabuhay tayo na parang, ay mamayang konti dadating na si Lord. Ay bukas dadating na si Lord. Parang ganon. Handa tayo kasi nga, anytime. Dapat handa tayo anytime soon. Kasi baka gagapasin na tayo. Baka kukunin na tayo anytime. Alam niyo po, binanggit sa Bible, para ang pagdating daw po ng Panginoon ay parang isang babaeng manganganak. Di ba po? Nararamdaman niya na lahat ng signs. Masakit na to, masakit na lahat. Pero wala namang makapagsasabi, kahit ang pinakamagaling na OBGY, hindi niya kaya sabihin na, in 3 seconds lalabas yan. Hindi. Wala po. Pag New Year, hinintay natin yung bagsak ng kamay ng relo. Bibilang na tayo. 10, 9, 8, 2, 1. Happy New Year. Boom! Di ba po? Pero yung babaeng manganganak, parang ganun po ang pagdating ng Panginoon. Hindi natin yung alam na exact na oras. Di ba po? Kaya sabi nga, ang dami ng signs. Nagsimula na sa mga datos, sakupan ng lupa, busan ng lahi. Pinagdaanan na natin ng World War I. Sabi, teka lang, katapusan na ng mundo. Dumaan ng World War II. Katapusan na ng mundo. Paparating na naman ng World War III. Hindi natin alam. Di ba po? So, we have to be watchful. Tandaan natin, kung saan tayo dinatna ng Panginoon, dun sa lugar na hindi rin natin gusto. Remember where the grace of God found us. So, wag po tayong magyabang. Wala po tayong ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Maaaring sa harapan ng tao, pwede tayong magyabang. Pero sa harapan ng Diyos, hindi. Di ba po? Kasi alam ng Diyos kung sino talaga tayo, siya yung gumawa sa atin. At, hindi dahil sa mahal natin ang Panginoon. Kasi, mahal tayo ng Diyos.
Yun po yung ugat nun. Kaya tayo nandito. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Sabi, but we are made whole. Alam niyo po, yung moral perfection, di natin ma-attain yan. Maya't maya, bumabagsak tayo. Diba? So, but the Lord Jesus Christ made us whole and complete. So, let us be what God wants us to be. At least, yung kaya nating gawin. Yung best natin sa harapan ng Panginoon. Para pag tinignan na naman tayo, di ba sabi nga natin, dumating na yung mga anak ko, tara, uwi tayo. So, kasama po tayo doon, di ba? Tayo'y ibubukod niya sa mga bagay na hindi dapat nasa atin. Panghuli po, sabi, we should focus on our own growth in faith and extend grace to others, recognizing that God's mercy is boundless and He is the ultimate judge. Let us trust God's ultimate plan and timing. May tamang oras po sa lahat ng bagay. Huwag po natin siyang pangungunahan. At bilang pagwawakas, sabi, the kingdom of heaven is more valuable, of great worth than anything else we can have. Nothing is more precious than the kingdom of heaven. Yet, God gives it to us as a gift. Di po natin deserve. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ginawa niya tayong karapat-dapat at matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nararapat lamang, sambahin natin ang Diyos. Marami pong salamat sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Lord, hindi po namin kayang hadlangan ang mga damo sa aming buhay. Pero Panginoon, alam namin, Panginoon, nakikita mo ang iyong mga anak sa gitna ng mga damuhan, Panginoon. Panginoon, alam namin na darating ang oras, aalisin mo ang mga damong ito. Aalisin mo kami sa lugar na hindi dapat kaming naroroon. Upang kami patuloy ng maayos, mabuhay ng masaya, Panginoon. At kayo lamang, Panginoon, ang aming Diyos na aasahan. Alam namin, Panginoon, dadaanan lamang namin ang lahat ng ito at sasamahan mo kami, Panginoon. Lagi, sabi mo nga, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At sa wakas ng panahon, Lord, kukunin mo kami, susunduin mo kami, at tayo magsasama-sama sa iyong pinangakong tahanan para sa mga anak mo. Marami pong salamat, Ama. Kung may kakulangan po, ang mensahe sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong lingkod, Lord, kayo po ang magpupuno, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, nawa maging gabay po namin ito at inspirasyon ang mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo lamang ang papuri, ang pinakamataas na pagsamba, nararapat lamang sa iyo. Salamat sa Diyos, sa iyo lamang po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay aawit. So, pagkatapos po nito, tuloy na po tayo sa ating tithes and offering. Purihin po ang Panginoon. Sa sugatang laman, pinahayag niya'y walang imbot na pagmamahal. Sa sanlibutan na bawat hakbay ligaw, binigay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot? Kanino pa masisinda? Ang tulad kong ang kikaligtasan. Ang buhay ko ngayon'y walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon'y
been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. You're so good to me. So good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.